paksa na nakarating ngayong gabi. Patuloyan po, Ama, na ikaw po ang siyang magpala sa aming lahat, Panginoon. Maging sa mga kapatid po namin na hindi pa po na papunta pa lang po, Panginoon, at maging yung mga nasa bahay po, patuloyan po na ikaw po ang siyang magpala sa buhay po ng bawat isa sa amin, O Diyos. Patuloyan pong maghari ikaw sa aming buhay, O God. Salamat po. Patuloyan mo rin pong abutin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa iyong kabutihan sa buhay po nila, Panginoon, maging sa aming buhay, Panginoon. Ama, patuloyan ka po naming pinupuri ngayong gabi at patuloy din po kami nagpapasalamat sa iyong pagsama, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong banal na presensya, Panginoon, at sa inyong Santong Espiritu na siyang gumagabay sa amin, O Diyos, at pumapatnubay sa amin. Salamat po, Panginoon, walang ibang maitaas, walang ibang maparangalan, walang ibang mapapurihan sa aming pag-aawitan, walang ibang maparangalan kundi ikaw, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyong papuri, sa iyong pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Sige po, minsan papalakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Patuloy po ang ating pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ang ating Diyos na tapat kailanpaman. Amen. Amen. Hindi po ang ating Diyos po ay hindi po bumibigo sa kanyang mga pangako sa buhay po natin. Amen po. Kapag nangako po ang Panginoon, patuloyan po na ito po ay kanyang tinutupad dahil tapat po ang ating Diyos na buhay. Amen po. Amen. Minsan pa nga po palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Amen. Ang pagpuri at pagsamba sa Panginoon ay walang pinipiling oras. Mapaumaga man, tanghali man, hapon o gabi man, patuloy yan po nating papupurihan ng Panginoon. Amen. Ialay natin sa ating Diyos na buhay ang nararapat na papuri at pagsamba. Hallelujah! Amen. Nawitan natin ang Panginoon. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Minsan pa. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Purihin natin ang Panginoon. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Umaga, tanghali, sa gabi purihin ka. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Walang oras. Walang oras na pipiliin upang ikaw ay purihin sa pagsikat ng araw. Hanggang sa paglubog nito, tunay na pagsamba ang alay ko. Tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba ang alay ko. Amen. Tunay
tunay na pagsambang alay ko. Yes, Lord. Papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Nararapat lamang na ialay namin sa iyo ang pinaka-the best na papuri, Panginoon. Sapagkat tunay po na walang ibang karapat dapat sa lahat ng ito kundi ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. Yes, Sir God. Patuloy po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan, Panginoon. Patuloyan ka po naming sinasamba at pinapupurihan sa aming buhay. Hallelujah. Patuloyan po tayong lumapit sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Minsan pa. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya, biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat.
Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Yes, Lord. Tunay po na Ikaw ay Diyos na tapat kailanman. Kaya patuloyan po ang aming papuri. Patuloyan po ka naming sinasamba, Panginoon. Patuloyan kaming nagpapasalamat sa gabi pong ito sa iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Karapat-dapat at nararapat na ialay lang namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, O Diyos. Nararapat na ibigay namin sa iyo ang pasalamat, ang pagsamba at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sapagkat walang ibang nararapat sa lahat ng ito, kundi Ikaw, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lang, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Yes, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na pinaparanas mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, araw-araw namin nararanasan ang iyong biyaya at habag, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Ama, sa gabi nga pong ito, patuloyan mo nga po kaming samahan. Patuloyan ka pong maghari sa aming buhay. Patuloyan ka rin pong mangusap, Panginoon. At patuloyan ka rin pong magbukas ng puso at isipan sa gabing ito, Diyos. Salamat po na meron pa po kaming gabi ng pananalangin, Panginoon. Salamat po sa kalayaan ng paglapit sa iyo, Panginoon. At salamat po, O God, na patuloyan po na tinutugon mo po ang aming mga dalangin, ang aming mga idinudulog sa iyo, Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, Diyos, patuloyan po na nagpapasalamat kami dahil may oras pa po ng pananalangin na kagaya po nito, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloyan mo kaming samahan, patuloyan mo kaming pagharian, Panginoon. Patuloyan ka rin mangusap sa buhay po ng bawat sa amin. Purihin ka po, Panginoon. Palagi po, sa iyo lamang po namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Pwede na po kayong maupo. Ayan, salamat po sa Panginoon sa patuluyang pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na makapagsama-sama pa. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa gabi ng pananalangin. Ayan, salamat po sa bawat isa na patuluyan po na nakikiisa para po sama-sama pong lumapit sa Panginoon at maidulog yung ating mga kahilingan sa Panginoon ngayong gabi. Amen. Amen. May kasama pa po ako? Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayong gabi nga po, bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos at bago rin po tayo dumulag sa pananalangin, magbibigay muna po tayo ng papuri at pasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya pong kabutihan sa buhay po natin. Amen? Amen po? Amen. Salamat po sa Panginoon dahil may pagkakataon pa po tayo na makapagpasalamat sa Kanya, sa lahat ng Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ako po ay nagpapasalamat nga po sa Panginoon dahil ayun, patuluyan pong pinapangalagaan ng Panginoon si Papa. Ayun, dahil nga, nun, binalita nga po sa akin ni Mama Beng na nagpunta siya sa may sentro ng barangay para bumili ng pagkain. Ay 2 beses siyang nagtumba. Ayan, kasi yung paa ni Papa ay talagang pag sumakit siya, para siyang nawawala ng lakas po, basta na lang siyang natutumba. Ayan, kaya ayan, salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya po kay Papa, tsaka po, yun nga po, yung pangailangan ng Papa ay patuloyan din pong sinusustain ng Panginoon. Patuloyan ko rin pong pinagpapasalamat yung kalusugan po ni Papa, na I pray sa Panginoon na makasama pa po namin siya ng matagal. Ayun, at makapunta na nga po ulit siya dito. Ayan, salamat sa Panginoon dahil napakabuti po niya sa buhay po ni Papa. At ayun, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil yun po, patuloyan pong kinocomfort ng Panginoon ako
Ayun, kasi minsan pagka minsan parang nag-iisa ka, wala ka makausap, naaalala mo yung mga taong mahal mo na nawala na sa'yo. Ayun, kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi yun po, ang nagko-comfort pa ang Panginoon at patuloyan niya po akong binapatatag. Purihin po ang Panginoon. At salamat din nga po sa Panginoon dahil patuloyan din niya pong pinaprovide yung pangailangan po namin ni Kuya Ronnie. Salamat sa Panginoon dahil may mga naranasan man po kaming kumbaga yung matinding pangangailangan, pero salamat po sa Panginoon dahil hindi po nagpabaya ang Diyos. Talagang nag-provide po ang Panginoon at salamat sa Panginoon dahil ayun, talagang sobrang buti po ng Panginoon. Maaasahan po siya sa lahat ng pagkakataon at wala lang tayong ibang gagawin kundi ang lumapit talaga sa Panginoon. Amen po. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun po, sobrang buti. Totoo po yung inawit po natin na ang ating Diyos ay tapat kailanpaman. Amen po. Pag nag-promise po ang Panginoon, basta po lumapit lang po tayo sa Kanya, ibibigay niya po yun sa atin. Lalo na po kung alam niya po na kailangan po natin. Kaya po rin ang Panginoon, maraming salamat sa Panginoon dahil yun nga po, nararanasan ko po yung kabutihan ng Diyos. At maging sa aming pamilya, salamat sa Panginoon. Patuloy yan kong idinadalangin sa Panginoon ang kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay na ayaw pang lumapit sa Panginoon na kahit na anong encourage mo na umattend ng gawain kasi napakalapit naman yung simbahan doon ng born again Christian po, pero mas pinipili po na yung gusto nilang gawin. So I pray na isang araw ay talagang makalapit sa Panginoon yung aming mahal sa buhay, yung mga mahal namin sa buhay na nasa Bicol. Kaya salamat po sa Lord sa kanyang kahabagan, sa kanyang biyaya sa aming pamilya. Ayun, purihin po ang Panginoon. At yun po, tunay po na sobrang buti po ng ating Diyos araw-araw. Ayun, iniingatan din po ako sa pagmumotor. Yun, purihin po ang Panginoon dahil siya talaga yung nag-iingat sa ating bawat paglabas ng bahay. Di ba po? Kasi kahit minsan di ka nagda-drive, nasa tabing kalsada ka lang. Minsan, may mga nasasagi. Yan. Pero ayun nga po, salamat sa Diyos dahil patuloyan po nating nararanasan ang kanyang biyayang pag-iingat, ang kanyang habag araw-araw. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen po. To God be the glory. Amen. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po rin po ang Panginoon. At salamat sa Panginoon. Ay may pagkakataon pa makapagpasalamat sa Kanya. Ayan, ang magpasalamat sa Panginoon ay mabuting bagay. Amen po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti at totoo yung ating inawit. Sobrang napakabuti ng ating Diyos. Kasi biyaya niya ay sapat sa buhay natin. Amen. Ako din po ay nagpapasalamat sa kanyang walang hanggang kabutihan na patuloy kong nararanasan. Amen. Sa provision niya, sa pangangailangan namin sa araw-araw, siya yung aming Ama sa langit na hindi nagkukulang. Amen. Purihin ang Panginoon, maaasahan siya sa lahat ng bagay. Amen. Kaya pwede mong ilapit sa Kanya. Amen. Kaya ako'y masayang-masaya at binibigyan niya ako ng kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Kanya na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen. Kasi sa mundong ito lumilipas lang yung saya, di ba? Sandali lang yon. Pero yung kagalakan at kapayapaan ay hindi mapapantayan ng pera. Amen? Purihin ang Panginoon, sa Diyos mo lang yun matatagpuan. Amen? To God be the glory! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Praise God. Sino pa po?
Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa palagi pong pag-iingat niya po sa amin ng asawa ko. At saka po nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi po nag-ano po kami, accounting na po kami ng asawa ko kasi doon po sa aming kung may kinita po kami. Lugi po kami ng 1.5 million. Pero ako lang po siguro yung nalugi na masaya. Kasi po, napakabuti po ni Lord. Kasi po, kahit po nalugi po kami ng ganong kalaki po, naisip ko po na talaga po si Lord, hindi po niya hinahayaan na, kasi po parang kung meron po kaming kinita, meron po kaming paghahatian nung kapartner po namin. So, hindi niya po yun hinayaan na magwagi siya, na makakuha po siya ng pera sa kabila po ng ginawa niya sa amin. Kaya po, kahit po nalugi po kami, masaya po ako kasi wala siyang nakuha. Kaya po, natutuwa po ako kasi kahit po lugi kami, ang galing po ng Panginoon, nagpo-provide siya kasi po nakakapagpasahod pa rin po kami ng kompleto. Nababayaran pa rin po, di ba po may utang po kami na 2.1. Nababayaran po namin yun unti-unti. Tapos po, nakakakain pa rin po kami ng asawa ko, tumataba po ako. Kaya po, nagpapasalamat po ako. Kahit po ganun po yung naging problema namin, hindi po pinaparamdam ng Panginoon na yung mahirap. Kasi po, nagpo-provide po siya. Na kung sa iba po, malaki po yun, malaki pong pera yun. Pero po, siya po ang, kahit unti-unti po nababayaran po namin yun, di po kami nakakaramdam po na ngayon. Nung wala na po yung kapartner po namin, di na po kami na-stress. Kaya po, kaya po, ayun po, nagpapasalamat po ako kasi kahit wala kaming kinita, lugi pa po negative, masaya ako kasi wala siyang nakuha sa amin. Kaya po, ayun po, salamat po sa Panginoon. Ayun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Sa patuloy na pag-iingat po ng Panginoon sa amin sa araw-araw. Lalo sa akin, sa pag-deliver ko ng gas. Ayun, salamat sa Panginoon. Ayun, kung natatandaan nyo, sinabi ko nung Friday na tumaas yung gas sa kinukuna namin. Nakakatuwa naman ang Panginoon at sabi ko, Sir, sabi ko dun sa supervisor ng planta, hindi ko na kayang kumuha ng gas dito sa inyo kasi tinasan ako ng tinasan. Mas okay pa doon sa Sula kasi dinideliver sa akin yun hanggang doon sa bahay. Kaya parang hindi na ako magpaplanta. Kaya ang ginawa ko, nagpunta ko ng personal doon tapos yung mga tangke na ipinalit ko dati sa kanila, ibinalik ko. Kasi hindi ko mapakargahan sa iba yun para maging Sula lang yung tangke. So parang kumuha ko sa kanila ng ibang tangke para pumasok doon sa Sula gas. Kaya ayun, yung pangalawang tawag ko, Sir, balik uli ako dyan, magpapalit uli ako ng tangke. Kaya ang ginawa, sabi niya sa akin, kung pwede doon tumawag, sabi niya. Tumawag naman. Kaya sabi niya, ayun, babalik niyo yung presyo yung dati kong presyo. Kaya tinaasan kasi kaya sabi niya, ibabalik na lang daw niya yung presyo. Kaya ayun, salamat sa Panginoon at naging okay po. Pabor ng Panginoon kasi naibalik po yung dating presyo ko doon. Kaya tuloy-tuloy pa rin po yung pagpunta ko sa planta. Kaya ayun, salamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Amen. Okay. Opo, nagpapasalamat kay Lord dahil po iniingatan niya po ako araw-araw. Tsaka po, binibigyan niya po ako ng kalakasan at
malakas po na pangangatawan po sa akin. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una sa Panginoon at pangalawa sa inyo. Ako din po nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon kasi ayun, nakabalik sila pastor at sila daddy at ang kanilang mga kasamahan dito ng Sip and Sound. Nag-aaral ako mag-English. Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat nyo kila Daddy at kay Pastor at sa kanilang mga kasama. Salamat po, Panginoon. At Lord, patawad po sa lahat ng pagkukulang namin sa inyo. Salamat po. Naimbag nga rabi. Ilocano na ako. Nalminan. Ayan. Hindi na sana ako magpapasalamat. Nagpasalamat na si Mamang. Ay, iba daw yun. Ayun. Purihin po. Sobrang saya ka, no? Ayun, salamat po sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Yan, ligtas kami na nakabalik dito sa biyaya po ng Panginoon. Sabi nga, hindi simple yung yung ikaw ay magpapaalam. Isa sa mga mahirap gawin yung magpaalam kasi sa totoo lang po, masyado po tayong mahal doon sa sa Apayao. Parang mas mahal kami doon. Sabay ganun. Oo. Yun, purihin ng Diyos. Ako po ay 27 years old na. Yun lagi kong sinasabi pag nadadagdagan yung tan. Sabi ko, doon din, pakilala ko doon. Ako po ay 27 years old na po. Tapos, bata pa pala niya. 20 years ago. Pag sinasabi kong 20 years ago, nagugulan. Ayun, so, yun, nag-birthday ako sa ere. First time ko mag-birthday sa aeroplano. Nakakatuwa. Ayun, sa totoo lang po, hindi po kami ginutom po ng Panginoon doon. Kasi, yun, kabi-kabila po halos yung mga nagpapakain po sa amin. And take note, hindi simple pagkain lang. Masasarap na masarap po sila magpakain doon. Ano ba ang ipapasalamat ko? Maraming ginawa po ang Diyos nung kami po ay nandun. Nagkaroon kami bigla ng mga sasakyan. Oo. Bahay at lupa na lang ang kulang. Opo, para may sarili na po tayong bahay at lupa doon. Opo, totoo po yon. Pero alam niyo po ba, lagi kong nakikita kung gaano po tayo kapalad sa maraming bagay. Sa sasakyan, sa lapit ng ating pong mga yung gawain na pinupuntahan. Kasi doon po ay talagang maglalakad po kayo. Minsan nga ay nagtapang-tapangan akong lumakad papunta sa center. Kasi ako ay, dumating kami doon Friday, Sabado, talagang may pinuntahan na kaming malayo, 2 hours halos. Walang tigil ang ulan. 4 months po doon na hindi humihinto ang ulan. Mula daw October yata, kung di ako nagkakamali, umuulan na doon. Every day, walang tigil po yung ulan doon. Sa pagdating namin doon Friday, Saturday, talagang ang ulan, walang tigil. Maghapon, magdamag. Yan. So, nung pumunta kami sa Pudtol, malayo po yon 2 hours halos sa naka-motorbike. Tapos, walang tigil ang ulan. Hanggang sa kami ay makabalik, wala din tigil ng ulan. So, nag-pray kami, Lord, please, sana po umaraw na kasi ang hirap magbiyahe pag maulan kasi mga naka-motorbike lang kami. Yun, nakita nyo naman sa video, minsan wala talaga kaming kapote. Aba, purihin ng Diyos, Sunday morning, ang ganda-ganda ng araw. So pag Sunday kasi doon, may mga sked kami kung saan kami mag-speak. Sabi nung mga taga doon, Pastor,
4 na buwan po na hindi umaaraw dito, ngayon lang po uminit. Yan. Sabi ko, answered prayer po tayo kasi nandito po kami. Dala namin ng kawawa naman kasi kami kung mababasa kami ng mababasa. Sabi, oo nga, Pastor. Alam niyo po, buong linggo na hindi umuulan. Talagang hanggang nung Sunday na nag-speak kami kasi may mga lugar po na malayo po talaga na pinupuntahan kami at kailangan naming maglakad. So, kung maulan, mahihirapan kaming maglakad kasi yung iba ay matarik, paakyat, pababa, so madulas. Purihin ng Diyos, doon sa mga panahon na kailangan naming pumunta sa malayong lugar, ay hindi po umuulan. Yan. Sunday yon, tapos Monday kinabukasan, umulan na uli hanggang kanina. Oo. Ayan, purihin po ang Diyos. At alam niyo po mga minamahal, kumbaga sa maraming bagay, sobrang blessed niyo po. Nung last na speak ko doon sa isang gawain, mas malayo pa po yon doon sa isa sa mga pinuntahan ko kasi nadaanan namin siya. Doon pala ako pumunta. So, akala ko, sobrang taas na nung inakyat ko. Paanan pa lang pala yun ang bundok. Totoo po yun. So, nakita ko kung gaano kalawak yung Apayao River. Sobrang laki niya. Kasi nasa taas na kami. Kaya ganito pala to kalaki. Tapos sabi, Pastor, ayan yung nagbabalayan. Sabi ko, akala ko ang taas na ng inakyat ko kasi hingal pagong na ako doon. Hingal kabayo na ako sa pag-akyat. Pero, mas mataas pa pala yung, nasa paanan pa lang pala siya ng bundok. So, you are blessed. Hindi po kayo naglalakad papunta sa gawain po ng Panginoon. Ang pinakamalayo lang na naglalakad dito sila Nanay Vicky tsaka si Nanay Vilma. The rest of us, tayo po ay halos sakay na. Hindi tayo hinihingal sa pag-ano. Sila doon halos puro lakad. No? Tapos, na-imagine ko kung paano nila ginawa yung kanilang mga worship center. At pakinggan nyo to, ha? Kung paano nila ginawa ang kanilang mga worship center doon. Hahakutin nila isa-isa ang semento, ang hollow blocks, ang mga yero. Kasi hindi pwedeng pumasok doon yung sasakyan, Kuya Ronnie. Motorbike lang nakakapasok doon. Papasanin isa-isa ng mga tao. Kaya nung hinatid na nila ako pabalik, syempre, yung luha ko talagang tulo ng tulo. Lord, thank you so much sa grace mo sa mga tao sa lugar na ito. Kasi kahit na napakahirap doon ng kanilang kalagayan, mahal nila ang Panginoon. Yung mga lalaki, may pinuntahan akong isang simbahan, mas marami ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Mga tatay. Grabe, sabi ko nakakatuwa naman dito. Marami pa akong kwento na may kwenta. Pero ayokong kainin masyado yung gabing to kasi magpipray pa tayo mamaya. So, isama natin sila sa panalangin. Kasi they need prayers talaga. Kailangan nila ng panalangin. May mga estudyante tayo doon na hindi marunong magbasa. Grade 1, grade 2 lang ang natapos. Hindi nila alam ang birthday, ang salitang birthday. Hindi nila alam ang edad nila. Estudyante natin sa Bible School doon. So, you are blessed. Pakisabi sa iyong katabi, napakapalad mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng mga missionary talaga. So, purihin po ang Panginoon. Sa buhay ni Pastora, palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong mali ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Ama, patuloyan po kaming nag-aas kayo, Panginoon, na samahan mo po kaming lahat sa patuloyan po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po dahil meron po kaming patotoo, Panginoon. Ito po ay dahil sa iyong kabutihan
sa buhay po ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mo pong pagsama, ang patuloy mo pong pagkilos, ang patuloy mo pong pangungusap sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, palagi ka pong may nakalaan para sa buhay ng bawat isa. Nadalangin po namin sa iyo ang patuloyan mo pong pagkilos, Panginoon, Banal na Espiritu Santo. Ikaw po ang magsalita para sa aming lahat at patuloy ikaw ang makita po sa lugar na ito. Papuri sa iyo, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, makakaupo na po ang bawat isa. Welcome back po, Pastor Lito. At sa ating daddy, kay Deng at kay Dykes, maging kay M. At salamat nga po sa Panginoon na muli po silang nakarating. At ayun, iningatan din kami ng Lord sa pagpunta doon kanina. At first time namin nag-park, hindi namin alam kung saan mag-e-exit. Yun yung mga talagang mga first timer na hindi malaman talaga ang gagawin. Salamat sa Lord at kaya ang asawa ko ay dahan-dahan lang. Pag-exit namin mula sa parking, naku, lilibot pa pala. Akala ko, pagbaba ng parking, doon na kami dediretso sa mismong tawag dito, Terminal 3. Yung pala iikot pa. Ayun na, yung ikutan na yan naman niya yan. Hindi kasi sa ulado ang daan. Pero salamat sa Lord sa karunungan at may mga signboard naman sila kung saan yung way ng Terminal 3 o kung saan ka pupunta. Dapat lang talaga dahan-dahan at magbabasa. Salamat sa Lord at salamat din sa Lord at mga 3:00 na yata nakarating, Pastor, ng Maragondon. Pero yun nga, salamat sa Lord sa kalakasan. At niloob din ng Lord na wala munang magpa-deliver. Kasi nga, yun talaga yung namin pag aalis kami. Baka may magpa-deliver, lalo na yung nagmamadali. Yung may mga salang pa. Mga pakidalian po, ngayon na, mga gano'n. Ay, salamat sa Lord talaga. Sabi ko nga, Dad, pakisama sa prayer, wala muna. Muna. Mahirap naman na wala na talaga. Wala munang magpa-deliver. So, ayun, salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. So, dito na po tayo sa atin pong patuloy ang pag-aaral dito po sa Book of Joshua. Nandito na nga po tayo sa chapter 23. Isang chapter na lang po at Book of Judges na. Ayan, narinig ko kay Pastor kanina yung word na pamamaalam. Kasi dito sa part po na ito ay nagpapaalam na po talaga si Josue and he was preparing the next generation po ng mga Israelita. So paano kaya niya ito inihanda? Paano niya inihanda ang mga Israelita noong panahong ito? Okay po. So ang pamagat nga po is preparing the next generation na pwede din nating mai-apply sa ating panahon ngayon. Okay po. So makibasa po kayo sa akin. Habi po dito, verse 1, marami ng taon ang lumipas, buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila at matandang-matanda na si Josue. Kaya tinipon ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, mga hukom at mga tagapangasiwa sa bayan. Sabi niya, ako'y matanda na. Nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Kaya makinig kayo. Ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng ilog Jordan sa gawing silangan at ng dagat Mediteraneo sa kanluran. Ang lupain ng mga bansang nasakop ko na, gayon din ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalayas sa mga bansang iyon pagdating ninyo roon. Sila'y papalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon gaya ng ipinangako sa inyo
ni Yahweh na inyong Diyos. Magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito. At huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos, gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Dahil dyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo, at wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Ang isa sa inyo ay kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo, tulad ng kanyang ipinangako. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kapag tinalikuran niyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito. Sa halip, sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata, hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupaing ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Pakibasa nga po ulit yung naka-underline. Yes. Ngunit tulad ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh, maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo. So dito po ay makikita po natin ang pamamaalam nga po ni Josue sa kanyang mga kapatid na mga Israelita. No po? And kung matatandaan po natin yung ginawa po ni Moises, tinrain niya po talaga si Joshua para maging equipped siya, no po, para maihanda siya sa kanyang pagpanaw. No po? Pero habang tinetrain niya si Joshua, hindi niya naman sinabing, papanaw na ako, etong gagawin mo, etong gagawin mo. Hindi po. No po? Talagang naging disciple maker din itong si Moises dito po kay Joshua. Na sa lahat po ng pinupuntahan po ni Moises, lagi niya talagang kasama si Joshua. And even nung siya ay umakyat, no po, nung siya'y nakipag-usap for 40 days and 40 nights sa ating Panginoon, nandun lang din si Joshua. Kasama niya po. And then, nakita din po natin, itong si Joshua, nais niya din po. Sabihin mo nga, nais. Yes, kasi intentional po ang disciple making. Hindi po siya basta kasi sinabi ng pastor, o sinabi ni ganito, o dahil nasa salita ng Diyos, hindi po. Talagang ito ay isa sa puso natin. Magiging intensyon, no po, ang talagang nagugustuhin mo. Ibig sabihin, gugustuhin mo din na may maitrain, no po, papalapit sa Panginoon. At kitang-kita natin ito sa buhay po ni Josue. Na kanya pong gustong na desire niya na maipasa yung pagkakaroon ng pagmamahal sa Panginoon, no po, dito sa mga taong ito na kanyang iiwanan. Pero pagdating nga po sa Book of Judges, makikita natin na hindi talaga naging 100% successful itong desire ni Josue na talagang ang
ang bansang Israel 100% ibigin ang Diyos. Bakit? Kasi pinili. Sabi mo nga pinili. Yes, pinili. Bakit nasabing pinili? Kasi dito po sa mga talatang ating binasa, nasabi sa verse 11, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Naalala ko nung nabubuhay pa ang aking mami, palagi niya sinasabi, laging mahalin si Jesus. Kayo po ba nasabihan din, mami? Laging ganon yung sinasabi, laging mahalin si Jesus, laging mahalin si Jesus. Kaya yun yung tumatak sa puso ko. At yun yung baon-baon ko kahit wala na siya. At yun yung gustong ipaintindi sa atin ngayon ng Panginoon. How are we preparing the next generation na iiwan natin? Diba? Kasi hindi naman tayo panghabang buhay. Yan, ramdam ko na talagang naedad na. Si Daddy, ang pastor. Sabi nga, pastor, nakapahinga na ba kayo? Kasi talagang siya ako nga, hindi naman ako masyadong nag-aakyat doon. Pero kasi yung bagang, kahit nakapahinga ka doon, yung Apayao to Cavite. Yun yung kasi doon, masakit sa katawan talaga yung mahabang biyahe. No po? So, talagang hindi kakayanin talaga na ay salamat nga sa Lord nilalako ko nga ang daddy. Kitang-kita. Ay, kasi napagod sa nakakapagod, anak. Bay, oo nga, nakakapagod naman talaga. At yun naman talaga yung natural na talagang napapagod. Di naman tayo mga immortal Di naman tayo mga robot, no po, na, ay hindi, pastor ako, hindi ako napapagod. Walang ganon, kapatid. Walang ganon, no po. Talagang lahat tayo napapagod. No po. So, ibig sabihin, talagang nagkakaedad ang tao at hindi tayo panghabang buhay. Kahit gustuhin man natin na panghabang buhay, aalagaan natin ang ating mga anak, titignan natin ang kanilang paglaki, at iniisip natin paano na kaya kapag meron na silang sariling pamilya. Di po ba? Talagang iniisip yun lahat ng magulang kahit hindi pa lang. Kanina nga ay nagpe-prepare ako ng damit ni RK. Ang dami niya na palang damit na hindi nakasya sa kanya. Sabi talagang nalaki ang aming si RK. Pero salamat sa Lord ay may sasalo naman lahat nung kanyang damit. At boy nga din ang kasunod. No, so talagang lahat po nagkakaedad. Hindi lang yung mga leaders, especially mga leaders. So talagang kailangan talaga ay nape-prepare yung mga susunod na henerasyon. At ano nga po kaya ang gusto nating iwan sa mga susunod na henerasyon na yan? No? Anong gusto nating iwan? Kasi ay pwede mo sabihin meron kang sariling bahay at lupa na maiiwan sa iyong anak. Pwede mo sabihin, meron akong business. Hindi magugutom ang anak ko. How sure are you, kapatid? Alam mo, magiging sure ka lang talaga sa future ng anak mo kung yan ay pinalaki mo sa salita ng Diyos. Kasi kahit anong mangyari dyan, hanggat iyan ay nasa Panginoon, kahit maghirap yan, kahit makaranas ng pagsubok, ng suliranin, ng problema sa buhay na ito, matatag yan kasi kasama niya ang Diyos. So yun talaga yung pinaka maiiwan natin sa ating mga anak at maging dito po, sa ginagalawan natin na gawain ng Diyos. Po. Talagang dito ipinakita din ni Joshua na hindi niya glorify ang sarili niya, kundi talagang ito ay ibinigay niya sa Panginoon. No po? Hindi niya sinabi na, ito, ganito ang aking mga na-achieve. No po? Hindi po. Kundi ang mga last words niya is, palaging ibigin si Yahweh. Kasi yun naman talaga ang dapat laging ginagawa natin kahit sa ating panahon ngayon. No po? Palaging dapat ibigin ang Panginoon.
Huwag kakalimutan ang kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos. Diba? Katulad kanina umaga, isa sa tema natin yung about sa salita, that words can kill. Diba? Lalo na kapag hindi ka naging maingat sa pananalita mo, talagang nakakamatay ito. Pero nakaligtaan ko nga at salamat sa Lord sa pagkakataong ito, na talagang ang salita lang ng Diyos ang nakakabuhay. For ano nyo po, itest nyo po, kapag may problema kayo, di ba, o nagugulumihanan kayo, magbasa kayo ng Bible, di ba na-at peace kayo? Di ba oo nga pala. No? So, ganun yung ginagawa sa atin ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao. At ito yung sinasabi ni Josue sa mga talatang ito. Huwag kakalimutan ang salita ng Diyos. Palaging ibigin si Yahweh. Huwag tatalikuran. No po? Huwag tatalikuran. Huwag magsasawa na maglingkod sa Panginoon. Huwag magsasawa na sumamba sa Panginoon. Huwag magsasawang ialay ang buhay sa Panginoon. Kasi the moment na ginawa iyon ng mga Israelita, paparusahan sila ng Diyos. Ibig sabihin, talagang makakaranas sila ng mga suliranin sa buhay na ito na hindi nila kakayanin. Kasi ang Diyos lang talaga ang nakakatulong sa tao. Ang Diyos lang talaga. Ano po? Purihin ng Panginoon. So Joshua gives all the glory to God for the success in his life. Ano po? Hindi niya ito tinake as his victory. Hindi niya ito tinake as ako yung magaling, ako yung nanguna sa inyo, dahil sa akin nakarating kayo. Hindi po. Ano po? Hindi po. Hindi niya po gustong alalahanin kung paano sila naging magaling sa pakikipaglaban. Hindi niya gustong alalahanin o maalala ng mga Israelita yung kanyang achievements. Po, he is not thinking about himself at all. Kundi ang gusto niyang maipaalala sa mga Israelita, this time na siya ay malapit ng kunin ng Panginoon, matanda na siya at namamaalam na nga siya. He wants the people or the Israelites to remember God's work, no? Yung kilos ng Diyos, 'di ba? Kaya tayo nagte-testify. Para maalala ng tao na ay ganun pala nga ang nangyari kay Ate Rosel. Ganun pala ang nangyari kay Mama Len. Ganun pala ang nangyari kay Pastor. No po? Para makita ng tao, maalala ng tao na talagang mabuti ang Diyos. At talagang kumikilos siya sa bawat sitwasyon natin. Opo. So kaya nga sabi dito, our goal should be to build up God's kingdom on earth while we are still here and have a chance. Ito yung rason kung bakit hanggang ngayon inaalaw ng Panginoon na tayo ay mabuhay pa. Kahit nagkakaroon tayo ng sakit, diba? At pinapagaling ulit tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, pinagaling ka ng Diyos, another chance yon. O ngayong araw na ito, binuhay tayo ng Panginoon, another chance yon na ipinagkaloob ng Panginoon to build up God's kingdom. No, kasi kaya tayo nakakilala sa Panginoon kasi tayo yung gagamitin ng Diyos. Sabi mo nga, ako ang gagamitin ng Diyos. Yes. Hindi lang mga pastor, sabi nga dito sa Matthew 28:19-20, pakibasa nga po ng lahat, 1, 2, 3, go. Itong paghayo na ito ay hindi madali. Katulad ng kakarating nga lang ng ating mga pastor from Apayao. Hindi po madali itong gawing alaga, humayo, gawing alaga. No po? It takes money, effort, and your time.
Kasi yung time, kapag ibinigay na natin ito, hindi na ito pwedeng bawiin pa. Pero yun, yung mga, yun yung sinasabi ng Panginoon na tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Kaya kahit nakakapagod ang paghayo, kahit na yung pagpunta doon sa Apayaw ay nakakapagod, kasama naman nila ang Diyos. Ano po? Kasi ito ang mga pinag-uutos ng Panginoon. At tayo po dito sa Miracle of Life ay niloob ng Panginoon na may gamitin tayong tools for discipleship. No po? At again, ito po nga dapat ay maging intentional. No? Intentional discipleship. No po? Talagang i-desire natin na isa tayo sa gamitin ng Panginoon para ang henerasyon ngayon ay makakilala sa Panginoon. Hindi yung isa tayo sa tumutuligsa. No po? Hindi yung isa tayo sa ano ba yan, magbabago pa kaya ang mga batang ito. Diba? Talagang pasama ang mundong ito. Kita niyo po, maraming nawawala. No? Kaya talagang doble ingat po sa ating mga anak, sa ating mga maliliit na bata. Hindi nga bata, kahit mga teenager, kinukuha din. Wala kasi akong nabalitaan ng mga kaedad po natin. Sorry po. Kasi parang binibenta yata yung mga internal organs. No po. So marami talagang nawawala. So sabing yung ang last ko na basa, isang teacher yung nag-post ay mga nakamotor na, mga nangunguha. Hindi na closed van. Nakamotor na sila. So talagang talamak, no po? O, paano kung yung kinuha na yun walang tamang kaugnayan sa Panginoon? Di po ba? Alam nyo, isa sa talaga sa pinakamalungkot na mangyayari sa buhay ng isang tao ay kunin siya ng Panginoon na wala siyang tamang kaugnayan. I mean, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang lahat ng tao. Paano kung ikaw pala yung inassign ng Panginoon para sa Kanya and then hindi mo ginawa yung naka-assign mo? Naka-assign na task para sa'yo. Paano yon, kapatid? Di po ba? Kaya nga, i-maximize po natin yung chance na ipinapagkaloob ng Diyos sa atin habang tayo ay nandito pa sa lupa. Naalala ko si Noreen nung nabubuhay pa siya. Napakasipag niya mag-share doon sa plaza. Siya lang mag-isa. Tapos hangus na hangus yon. Ibibigay niya sa akin yung names. Sabi niya, ito po yung mga nasharean ko po ng salita ng Diyos. Tuwan-tuwa ako sa kanya kasi kahit mag-isa lang siya, ginagawa niya yon. So parang naisip ko, siguro talagang may numbers ng, yun lang naman ang na-conclude ko. May numbers ng tao na dapat masharean tayo bago tayo kunin ng Panginoon. Kasi si Mami naman nga, bago naman siya kunin ng Panginoon, ang dami niya ding na-sharean ng salita ng Diyos online. At na-meet ko yung isa doon na kamag-anak pala ng asawa ko. Di ko siya kilala. Pero nakilala siya ni Mami. Nakilala siya ni Mami. Sabi niya, kilala ko mama mo. Araw-araw pinapadalhan ako noon ng nung mga live nyo. Sabi ko, talaga po. Nakakatuwa, di ba? So, alam mo yon yung mga naaalala sa ng tao, magaganda. Hindi yung, malaki utang sa akin noon. No? Kinuha na ng Lord. Good as wala na. Di ba? Yung mga ang pangit ng, bago ka kunin ng Lord, ang pangit nung mo, di ba? So, mas maganda na talagang magamit talaga tayo ng Diyos, di ba? Talagang gamitin natin yung mga pagkakataon na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Di po ba? Sabi nga, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Yes, hindi po natin ito kayang gawin yung lahat tayo. Pero kaya natin makibuhat.
'Di ba? Hindi tayo makadagdag ng weight, kundi kaya natin na makigaang. No po? Sa dami-dami ng taong pwedeng ilapit sa Panginoon, isa tayo tawag dito, magamit ng Panginoon para yung taong yon ay makakilala sa Panginoon. Bautismahan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang itinataas na fellowship. No po? Kundi talagang ang pangalan ng ating Panginoon. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Again, salita pa rin ng Diyos. No po? Ang ituturo natin sa kanila. And we have the tools to do so. No po? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon kung atin pong itong gagawin. No? Maaasahan lang talaga natin ang pagsama ng Panginoon kung gagawin natin yung mga nasa unang mga talata. Again, ito po ay para sa mga nadisipulo na, which is mga halos naman ng lahat dito na train na. Tama po ba? Halos lahat ng nandito na train na. Paulit-ulit na nga. Class 101, ay babalik ulit sa Class 101. Class 105 na, babalik ulit sa Class 101. Class 106 na, babalik ulit sa... Ilang beses na po tayong ilang beses na po talaga na bumalik sa Class 101. Nawa talaga magkaroon na ng bunga. Hindi puro bunga nga po tayo. Okay po. So like Joshua, again, hindi niya po ininsist na magkaroon ng legacy. Pag sinabi kasing legacy, yung pwede mong iwan. Kasi katulad niyan, nung sinabi ko kanina, yung mga may business, pwede nilang iwan ito sa kanilang mga anak. Yung mga may bahay at lupa, pwedeng yun yung ipamana nila sa kanilang mga anak. Pero yun nga, Joshua wants the people to remember yung kilos ng Panginoon sa kanilang mga buhay at yung mismong kabutihan ng Diyos. Na po. So dito po ako magtatapos. Merong na-share si atin na song ng Casting Crowns. Na po, sabi doon, I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. I've only got one life to live. I let every second point to Him. Only Jesus. Jesus is the only name to remember. Alam, napakagandang kanta nito. Na po, nung narinig ko siya, parang dumating yung sa punto ng buhay ko na yung talagang, pwede mo talagang kalimutan yung gusto mo. Ang ibig ko pong sabihin ay yung ipapalit mo yung gusto mo sa kung ano talaga yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. No po? Kasi talagang sa buhay na ito, ang Panginoon lang po talaga ang pinakakailangan ng tao. Kasi darating ang time na malilimutan ka din. Tama po ba? Darating ang time na malilimutan ka din ng tao. No? Pero si Jesus talaga kasi, siya talaga ang kailangan ng tao sa buhay na ito. No po? Kaya kahit malimutan tayo ng tao, okay lang. Po. 'Di ba, once in a while, ako, aminin ko ay, kasi naman kapag inaalala ko ang nanay ko, naiyak lang ako. So, hindi naman sa kinakalimutan ko siya, kundi parang ayoko na nga alalahanin. Kasi napakasaya na niya sa langit. No po? Parang ako lang din kasi yung magsasuffer. Pero just this week lang talaga. Kasi naman yung mga song na kapag paalala, mga memories. So, ayun. Tapos, may napanood pa ako na movie na na aksidente siya. True to life din, na aksidente siya. At hindi na siya nakalakad. So, naalala ko ang mami kasi dun sa story ay dito. Parang nakita niya yung sarili niya naglalakad na. Ganun ang mami. Days before she went home, ay sabi niya, anak, nakakalakad na ako.
tignan mo, hantayin mo ako sa labas. Ganun talaga sabi ng mami sa akin. So, sige nga, ma. Sabi, i-prepare mo to, magluluto ako. Ganun po talaga. Parang a week before. Na po, ganun yung word na niya sa akin. Magluluto ako, anak, ipagluluto ko kayo. O, sige. Tapos, biniro ko siya kasi pagtingin ko, balik ako sa kwarto niya. Akala ko man nakakalakad na kayo. Biniro ko siya nga, pero ano pala yun? Magpapaalam na pala mami ng gano'n. Pag magpapaalam kasi yan, sabi, anak, halika rito, may sasabihin ako sa'yo. Ay, ayoko, ma. Ayokong paalamanan. Pero yun, so, naalala ko ulit siya, gawa ganun yung story na kinuha na siya ng Lord na hindi na siya nakalakad. So, yun nga, ayoko nang alalahanin yung nawala na akong nanay kasi ay nasasaktan lang ako ng paulit-ulit. Parang yung natutunan natin sa Living Waters, Pastor, yung sugat nakahilom na. hilom na yung sugat, pero kinakalkal mo ulit. Di magnanaknak ulit, magdudugo ulit, masasaktan ka ulit. Di po ba? So, kaya ang mas talaga better na alalahanin ay ang Diyos. Mga ginawa niyang kabutihan sa ating mga buhay. At i-share natin din ito sa iba. Na po? Kasi again, may times talaga na malilimutan din tayo ng tao. Kahit na ngayon, mahal na mahal ka niyan. Pag inuha ka na ng Panginoon, may times talaga na malilimutan ka na nila. Hindi dahil sa gusto kang kalimutan, kundi dahil gusto na rin nilang mag-move on at nasasaktan lang sila kapag maaalala yung yumaon ng pamilya. Pero ang Panginoon talaga, siya lang kasi ang talagang pinaka-tatanging kailangan ng tao sa buhay na ito. So, yun yung i-share natin sa iba. At yun yung nais nating maalala ng tao na isinampamuhay natin at ipinaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay pa. At yun din yung gusto nating maalala kapag kinuha na tayo ng Panginoon. Yun yung maaalala nating memory. Katulad ko, kahit kinunahan ng Panginoon ang nanay ko, palagi ko pa rin naaalala yung palagi niyang sinasabi na mahalin si Jesus. At yun yung tumatak sa akin. At yun yung pinakapamana talaga na maiiwan natin kahit na kanino. Kahit saan tayo padparin, kahit sino pang makadao pang palad natin, yun talaga yung pinakamaiiwan natin sa kanila. Yung pagmamahal ni Jesus na walang katulad. Amen? Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. Tinatawagan ko na po ang pastor dito. Salamat po, Pastora. Praise God. Meron akong isang pastor na narinig. Sabi niya, isang conference ng mga pastor at I was blessed na naka-attend po doon. Sabi niya, mga pastor, turuan ninyo ang inyong mga miyembro. Sa madaling salita, yung church, the whole church, na mahalin ng Diyos. Sapagkat kapag minahal nila ang Diyos, hindi na kayo mahihirapan na turuan sila ng turuan kung anong dapat nilang gawin. Totoo naman. Kasi kapag mahal natin ang Panginoon, hindi na tayo mahihirapan na sumunod kasi mahal natin siya eh. Gagawin mo na yung dapat mong gawin kasi mahal natin siya. Amen? Sabi nga sa kanta, to love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Nakuha niyo po? Hinahandmime natin yon pero minsan hindi natin naintindihan yung ginagawa natin. To love the Lord our God. Yan. Ano ba yung mission natin? Di ba? So nabanggit ni Pastora, may talata siyang sinabi pinakita sa atin na paulit-ulit na rin nating, maraming beses na rin nating nabasa, narinig,
'Di ba? Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismahan ninyo sila. Alam nyo, meron kaming binautismuhan na 8 katao sa Apayao. 5 estudyante, tapos 3 nagpa-rebaptize kasi hindi nila naintindihan nung una kung bakit sila nagpabautismo. Hindi nila naunawaan ano ang ibig sabihin ng water baptism, bakit bina-water baptized. Minsan ganun din tayo, kaya tayo nagpa-water baptized, nahila lang ng mga nagpapa-water baptized. Pero hindi natin naintindihan ang ating ginawa. The following day, nung nalaman ng isang tao na mayroon palang water baptism, pakinggan nyo to. Grabe to. May sakit siya, na stroke siya, nahirapan siyang lumakad, ganyan na siyang lumakad. Gusto niyang magpa-water baptized. At umiiyak siya. Nung kinabukasan ni water baptize siya, nung araw na yun, umiiyak siya kasi parang iniisip niya baka hindi matuloy kasi nag-water baptism na nga kami. Kaya sabi sa akin ni Daddy, may ibabaptize ka bukas, January 30. Kasi ay gustong-gusto niyang magpa-water baptism. Sabi niya, ang tagal niyang hinintay na siya ay ma-water baptized kasi nga siya ay na-stroke. Tapos ay iniwanan siya ng asawa niya, wala silang anak. So, imagine yung ganitong klaseng mga tao na may pananampalataya sa Panginoon at gustong-gusto nilang sumunod sa ipinagagawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya kahit sobrang lamig ng tubig, ang lakas ng agos ng tubig, malalakas yung agos ng tubig sa Apayao. Yan, ang iba doon ay wild river talaga. Kung alam nyo lang. Kaya pag lubog namin ng tao, ano din kami. ano din kami ng kasama naming pastor na nag-water baptize. Sana na naiintindihan nyo at nararamdaman nyo yung share po sa inyo. Hindi po simple, hindi madali. Sa mission po, kasama po ang bulsa. Thankful tayo sa mga taong nagpaabot ng kanilang financial help. Yung po mga financial help na inaabot nyo po sa amin, ay itinutulong din po namin doon. Natin doon. Kasama po kayo. Hindi man kayo makasama, ang inyong pong tulong ay malaking tulong po. Nandyan pa po ba tayo? Yan. Lalo na po doon sa ating mga estudyante sa taas. Kasi po ay, ayun, hindi na natin kailangang isa-isahin, pero nakikita ng Diyos ang ating puso, ang ating pong mga ginagawa para sa Kanya. Yan. Sabi ko nga, kapag mahal ninyo ang Panginoon, hindi po tayo mahihirapan na gawin at sundin yung mga ipinagagawa niya. Why? Kasi mahal natin siya. At mahal tayo ng Panginoon. Alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Kaya lang naman natin nagagawa yon ay dahil po sa biyaya ng Diyos sa atin. Hindi natin magagawa ang anumang bagay kung wala po ang biyaya po ng Diyos. Everything is by the grace of God. Amen? Lahat ng ginagawa natin dahil sa kahabagan ng Diyos yon. Dahil sa biyaya, sa awa ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Yan. Kaya ngayong gabi po, tayo po ay mananalangin. Totoo po yon. Another thing, yung Billy, no? Kasi nabanggit ni Pastora si Mami, si Noreen, yung mga tapos na ang kanilang misyon dito sa lupa. Alam nyo doon, na-invite tayo mag-speak. Akala ko tapos na yung trabaho ko na mag-speak. Nag-message pa si Daddy sa inyo? Hindi kasi ako nag-message na sumama ang damdam namin ni Daddy parehas doon. Si Daddy, naka-assign siya mag-speak dapat sa isang sobrang sama ng damdam niya, nilalagnat siya, nag-chill siya, dagdag pa yung sobrang lamig sa Apayao. Yan, sabi niya, ikaw na muna ang magpunta doon. So, hindi ko ina-expect na may isa pa akong simbahan na pupuntahan para mag-speak nung Sunday ng gabi. Yung sapatos ko, binigay ko na. Wala na akong sapatos. Alam mo, babiin ko pa. Hindi naka-chinelas na lang ako doon pupunta. Ayun. Dumaan kami sa isang namatay na lingkod ng Diyos. 93 years old.
Yung lingkod ng Diyos na yon, pastor din, mag-asawa sila. Sila din yung tumatangkilik sa mga hindi sorry, ang ano pala, ang pastor pala yung ano ni Ate Gemma. Hindi ko alam kung pastor din ito, pero sabi nung pastor, ninong at ninang niya yon, sila yung mga pioneering na naglingkod sa Panginoon at tumatangkilig sa mga pastor at mga missionary doon sa lugar na yon. Tapos, nung dumaan kami, nakahiga pa siya sa bed at nag-iiyakan na yung mga mahal sa buhay. Yung mga tao talagang, ganun pala doon. Ganun pala doon. Ang daming tao, parang naglutuan na sila, nagkakainan na sila. Tapos, dinala kami ng pastor doon sa, siya ang pastor kasi doon, sa isang kwarto pa na kung saan nakahiga yung matanda din na parang nag-iintay na din lang. Kasi sobrang matanda na sila talaga. Mga nakaganyan na. Yan. Alam nyo yon, yung ang haba-haba ng buhay mo, pero nakahiga ka na lang. Na sana yung mga panahon na ikaw ay malakas pa. Hindi ko sinabing hindi yung naglilingkod kasi nga mga pioneering nga yun eh. Ang point ko doon is biniyayaan sila ng mahabang buhay ng Panginoon. At nag-iwan sila ng isang magandang patotoo. Maging ako nga, hindi ko man kilala yun, pero sobrang na-bless ako doon sa maikling testimony na itong mga taong ito yung mga kauna-unahang mga lingkod ng Diyos dito na tumatangkilik sa mga missionary at mga pastor. Sila yung nagpapatuloy sa mga pastor, nagpapakain sa mga pastor. Kaya pag may pumunta po sa inyo na mga lingkod ng Diyos, pakainin niyo. Pakainin nyo na pakainin. Para biyayaan kayo ng mahabang buhay. Ayun po. So, mga minamahal, napakaganda ng mensahe ng salitaan ng Diyos ngayong gabi. Amen? Sa totoo lang, sobrang na-bless ako, na-refresh ako ngayong gabi. Kasi, yun yung palagi kong naririnig. Mahalin ninyo ang Panginoon. Kahit, yun, sa Malaysia ko yun narinig eh. Doon ko yun unang narinig na, although nasa Bible siya, pero yung iba pag naririnig mo, iba din kasi pag nababasa mo. Diba? Sa pag narinig mo kasi parang minsan magrarema yan eh. Yan. Magrarema yan, pati yung boses ng taong nagsalita, yung diin kung paano niya yung sinabi. Yan. Mahalin ninyo ang Panginoon. Mahalin ang Panginoon. Sa ibang salin, huwag ninyong kalilimutang ibigin si Yahweh. Even Jesus himself, sinabi niya yon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yun yung kabuuan ng ating buhay. Amen? So mag-pray na tayo. Kasi baka makapag-preach ako. Magsama-sama na tayo. Yan. So, pakisama niyo po sa ating panalangin ang mga kapatid natin sa Apayao, mga estudyante natin sa training center doon, na patuloy silang bigyan ng kagalakan ng Diyos sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At maging tayo dito, na tayo ay talagang mahalin natin ang Panginoon. Amen? Pag-pray nyo ang inyong mga pastor. Ipag-pray nyo ang kalusugan ni Daddy. Isama nyo sa panalangin ng Pastora Charis. Yan. Kasi ilang buwan na ang baby, Pastora, ang inyong tiyan? Maglilima. So ang bilis ng buwan, no? Ang bilis ng araw. Mga July, no? Tama ba? June. O, mga June. Di ba? So, ang provision ng Panginoon. Yan. Purihin ng Diyos. Sige po, mag-usap-usap po kayo kung ano po ang inyong mga ipapanalangin sa inyong katabi. Pero yun nga, ang aking isa sa mga prayer request po ay pakisama ang ating mga kapatid po sa Apayao, ang mga pastor doon, ang mga estudyante natin doon sa Bible School, sa training center. Ayan po.
Yan, may kasama kaming doktora kahapon. Nag-eye check-up. Nag-check up siya ng mga mata ng mga tao. Mga kapatiran doon. Yan. Okay? Mga balo po yun. Mga balo. Si Pastor Arlene, balo. Si Doktora, balo. Yan. Dahil nung una, ayaw din nila mag-asawa ng pastor. Sapagkat wala daw pera ang pastor. Pero pastor ang binigay sa kanila. Sige po. Usap na po kayo ng mga prayer request ng inyong kasama. Praise. Ayan, sige po, tayo po ay sabay-sabay na po tayong manalangin. Hallelujah. Sa iyo po namin ibinibigay, aming Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga paalaala ng iyong mga salita ngayong gabi. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw ang unang nagmahal sa amin. At hindi po namin magagawang ibalik sa iyo ang pagmamahal kung hindi po namin ito nararanasan sa iyo. Salamat po sa biyaya mo at habag. Salamat po sa pag-ibig mo na kahit hindi kami karapat-dapat, minahal mo kami. Kinahabagan mo kami, Panginoon. Kaya Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong pagmamahal sa amin. Patunay na mahal mo kami, lagi mo kaming pinapaalalahanan. Itinutuwid mo kami, Panginoon, sapagat iyon ang sinabi sa iyong mga salita. Itinutuwid mo ang iyong minamahal. Salamat aming Diyos sa lahat ng iyong mga kabutihan sa aming buhay. At sa gabing ito, patuloyan kaming nagpapakumbaba. Inaamin namin ang lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasalang nagawa, mga naisip, mga nasabi na hindi kalugod-lugod sa iyo. Anumang damdaming hindi tama, patawarin mo po kami. Cleanse us po from all unrighteousness. Dalisayin po ninyo, Panginoon, ang aming puso at paging dapatin, Panginoon. Ama, salamat din po sa pagkakataon na ito
na muli ay maitaas sa inyo ang aming mga kahilingan sa panalangin. Dinggin po ninyo kami, Panginoon. Ama, alalahanin po ninyo ang aming pong mga kapatid sa lugar ng Apayao, ang inyong mga lingkod sa lugar na iyon, ang mga kapastoran, mga kapatiran, lahat ng mga Christian churches doon sa Apayao. Lord, nakikita mo ang kanilang kalagayan doon. Alalahanin mo sila palagi, Panginoon, pangalagaan. Iligtas at ilayo sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang panganib sa pangalan ni Jesus. Ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan in Jesus' name. Ganyan din ang aming pong mga estudyante sa training center, sa TCM, Panginoon. Lord, protect them. Embrace them, Lord God. Lord, give them wisdom. Lord, bigyan mo po sila ng karunungan at katalinuhan, Panginoon. Lumago sila sa pangalan ni Jesus. Gamitin mo ang kanilang mga buhay. Lord, abutin po ninyo ang mga pangailangan ng aming mga kapatid sa Apayao, sa pangalan ni Jesus. Gayon din kami dito sa Kapatagan, sa syudad. Buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang makita namin palagi at malaman ang iyong kalooban. Ama, salamat po. Ikaw ay Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya at abag mo sa aming lahat, maging sa aming bansa. Lord, kaabagan mo ang aming bansa, Panginoon. Patawarin mo po ang aming bansa sa anumang mga pagkakasala laban sa iyo. Nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng aming bansa. Lord, ilang buwan na lamang ay magkakaroon na muli ng eleksyon. Lord, we pray for godly leaders, O God, in the name of Jesus. Tulungan mo po kami na iyong mga anak na maging matalino sa pagpili ng mga iboboto, Panginoon. Kaabagan mo po ang aming bansa. Salamat po, mahal mo ang aming bansa at ito inyong ipinagmamalasakit. Lord, tulungan mo po ang aming bansa, ang aming bayan, Panginoon. Mahabag po kayo sa aming lahat. Tulungan mo po ang aming President Bongbong Marcos Jr., ang aming Vice President Sara Duterte, Panginoon, ang aming mga senador, ang aming mga kongresista, Panginoon, sila na may authority na gumawa ng mga batas at mag-revise sa mga batas, Panginoon. Lord, give them wisdom. At tulungan mo sila, Panginoon, na hindi ang mga sariling interes ang kanilang intindihin, kundi kung ano ang iyong kalooban at kung ano ang makabubuti para sa lahat. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong habag at biyaya sa aming bansa. Lord, patuloyan din po na kayo po ay aming hinihiling, Panginoon, na kami ay inyong pangunahan, pagharian ng aming mga buhay. At tulungan kaming mapili namin palagi kung ano ang mabuti at kalugod-lugod po sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ama, salamat din po sa patuluyang biyaya mong kagalingan, pagpapagaling sa mga may karamdaman, sa mga may dinaramdam, Panginoon. Salamat po sa tuloy-tuloy na himala na aming nararanasan, Panginoon. Sino man na may mga dinaramdam, Panginoon. Lord, we pray, God, for your healing touch in the name of Jesus. Lord, salamat po. Ikaw pa rin ang Diyos sa mapaghimala. Salamat po sa iyong pagpapagaling sa amin. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Tinataas namin sa inyong Daddy Bishop, patuloy na bigyan siya ng malusog at malakas sa pangatawan. At patuloy siyang pangunahan at nabayan sa lahat ng mga ipinagagawa mo po sa Kanya. Masunod palagi ang iyong kalooban sa Kanyang buhay. Patuloy mo siyang kalingain at bigyan ng kagalakan at kapayapaan ng Kanyang puso. Gayon din sa lahat ng Kanyang mga anak, mga apo at mga manugang, ang biyaya mo, ang patuloy niyang maranasan. Lalo na ang aming
Pastora Charis, maging sa kanyang pagdadalang tao, Panginoon, patuloy mo siyang pangalagaan, silang mag-ina in the name of Jesus. At ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan hanggang sa kanyang panganganak, Panginoon. Ang iyong mga kamay, ang patuloy na humawak sa kanilang mag-ina, sa kanyang buong sambahayan in the name of Jesus. Ganyan din ang aming dalangin, Panginoon, sa buong Miracle of Life family, Panginoon, maging sa lahat ng mga kapatiran, ang biyaya mong pag-iingat, ang iyong pagsama, ang iyong patnubay. Iligtas kami at ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman, in the name of Jesus. Ama, salamat po, maging ang iyong mga anak sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang negosyo, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, pagpalain mo po sila, pangalagaan at papagtagumpayin in the name of Jesus. Salamat po aming Diyos. Ikaw ang Diyos na lagi naming kasama at hindi nagpapabaya sa lahat ng iyong mga anak na umaasa at nagtitiwala sa iyo. Sapagkat ito ang iyong mga pangako. Hindi mabibigo, hindi mapapahiya ang sino mang umaasa at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya Ama, maraming pong salamat muli sa gabi pong ito in the name of Jesus. Lord, we also pray for Crazy, Panginoon, sa kanya pong biyahe papunta sa ibang bansa. Dalangin namin ang biyaya mong pagsama at pag-iingat sa kanya at patuloy mo siyang aliwin po ng iyong banal na espiritu. Yakapin habang pansamantala siya'y malalayo sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang, lalo na sa kanyang mag-ama. Ama, marami pong salamat. Ikaw ang buhay na Diyos na aming maaasahan sa lahat ng panahon sapagkat ikaw ang Diyos sa amin sa lahat ng panahon. Ama, muli, marami pong salamat. Pinagpala niyo na po kaming lahat in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Okay, praise God. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin. Yan po. At umuwi kaming pogi pa din. Naisingit talaga. Oo, walang bangas. Buo. Diba? Kasi kanina, nung hinatid kami ni Kuya Peter, aywan ko kung nanonood si Kuya Peter, para kaming lumilipad eh. Ang bilis magpatakbo. Okay. Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon. Praise God. Sige, tayo po ay magbigay sa Panginoon. Halina't magbigay sa Gawain ng Diyos. nais mong ika'y pagpalaing lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Amen. Purihin ng Diyos. Marami akong kwento eh.
Parang gusto ko pa magkwenta. Sige tayo magpasalamat na sa Panginoon. Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasalamat sa gabi pong ito. Salamat po minsan pa sa mga paalaala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa mga pagtutuwid, sa mga pagtuturo, maraming pong salamat. At dalangin namin aming Diyos, maging sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Ngayong gabi ay patuloy naming baunin ang kagalakan, kapayapaan at katagumpayan na ipinagkaloob niyo na po sa amin. Purihin ka, Ama. Salamatan po kayo, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po. At naimbag nga rabi.